Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro, na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo at binuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi pinagbili ang pabango at binigay sa mga dukhang pinagbilan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha kaya niya sinabi yon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito, sumagot si Jesus. "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan niyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panuhi kasama niyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi niyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't pinalak ng mga punong saserdote na ipapatay na rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal ay sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Minsan po ba nasabi na natin ang salitang sayang? Minsan po ba ay nakaranas na tayong manghinayang para sa isang bagay? Kailan po ba natin nasasabi at nararamdaman yung kanyang panghinayang? Hindi po ba kapag mayroong mahalagang tao, bagay o oportunidad na tayo'y napakawalan, nasasabi at nararamdaman natin ang salitang sayang? Pero hindi rin po ba mahalaga man ang tao, bagay o sitwasyon o oportunidad na ito? Kung mas mahalaga naman kaysa dito, ang dahilan kung bakit natin ito isinasakripisyo, di ba hindi naman tayo nakakaramdam ng panghihinayang? Kahit papano. Yan po ang makikita nating ipinakita ni Maria sa ating narinig na Ebanghelyo. Hindi siya nakaramdam ng panghinayang sa ibinigay niya kay Kristo. Ano ba yung binigay niya? Well, obviously, yung kitang-kita, yung ibinuhos niyang mamahaling pabango sa mga paa ng ating Panginoong Hesukristo. During those times, pabango ang isa sa mga itinuturing na yaman. At hindi na po tayo mahirapan dahil tinulungan na tayo ni Judas na mag-compute kung ano ang halaga ng pabangong ibinuhos na yan. 300 denaryo. Ang ibig sabihin na ito'y katumbas halos ng 100 kita ng isang Hudyo. Ganon ito kamahal. Kaya nga sa mata ni Judas ito'y pag-aaksaya, pero hindi sa mata ni Maria. Dahil para kay Maria, kumpara sa pabango, hamak na mas mahalaga si Kristo. No wonder hindi lamang po itong ginawa ni Maria. Pinunasan pa niya ng buhok niya ang mga paa ni Kristo. Noong panahon ngayon ay hindi dapat ginagawa ng isang babae para sa isang lalaki, lalo pat hindi niya ito kaano-ano at sa harapan pa ng maraming tao. Actually, yun nga lang pong ilugay ng babae ang kanyang buhok. Hindi na tama o masama na sa mata ng iba. Yun pa kayang ipunas niya ito sa mga paa. Kaya sa totoo lang, sobra-sobra. Hindi na tama ang ginawa ni Maria. Pero again, kulang pa ito para kay Maria. So much so. Sabi ko nga kanina, ito'y obvious lang na binigay ni Maria, yung pabango na binuhos niya, yung pagpapahid niya ng mga paa ni Kristo gamit ang buhok niya. Pero sa mas malalim na paraan, ibinibigay ni Maria kay Jesus ang sarili niya. At kahit na ito, para sa kanya ay kulang pa. Kaya nga, nakalimutan na niya ang lahat, kahit ang sarili niya. Dahil para sa kanya, lubhang napakahalaga ni Jesus talaga. And true enough, sapagkat pansinin po ninyo ang naging reaksyon ni Kristo sa ginawang ito ni Maria. Sabi niya, hayaan niyo siya. Unang-una, hindi ito kailangan ni Jesus. Okay?
Hindi gusto ni Jesus yung special treatment pa siya. I mean, hindi siya gano'n. Hindi siya naghahanap ng gano'n. Ng papuri ng tao, affirmation ng tao. At totoo naman din yung sabi ni Judas na pwedeng yung halaga nung pabango kung maipagbibili ay maibigay sa mga mahirap. Also, alam naman din niya na hindi maganda ang motibasyon ni Judas pero pwede niya itong ibuko para makasigurado na ang mapapagbilan ng pabango ay mapunta talaga sa mahirap. So, pwede hindi ibigay o hindi gawin ito ni Maria. But again, notice his reaction. Gustong-gusto niya. Gustong-gusto niya. Sapagkat bilang Diyos na totoo, kailangan naman talaga nating ibigay ang lahat sa Kanya. Nang walang halong panghihinayang sapagkat bilang Diyos, napakahalaga niya. That is why He commanded us to love Him with all our heart, all our soul, all our strength, and all our mind. Kaya nga, pinuri ni Jesus yung balo na nagbigay ng lahat-lahat ng sa Kanya sa templo. At kaya nga ang encouragement sa atin ni San Pablo to offer ourselves, our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Hindi dahil kailangan niya, hindi kailangan ng Diyos, kundi tayong may kailangan talaga. Kailangan nating mahalin siya talaga. Kasi isipin po ninyo, basic example na lang, ang dami sa atin yung nagsasabing mahal natin siya pero kapag nagkaroon na ng matinding mga problema, ayaw na. Nagtatampo na tayo sa Diyos. Pero yun ba'y nakatutulong sa atin? Hindi. Mas lalo tayong na-stress, mas lalo tayong nalilikaw, mas lalo tayong nalulungkot, nawawalan tayo ng pag-asa. Kaya ang mahalin ng Diyos ay hindi para sa Kanya, kundi para sa atin pa rin talaga. Nasabi ko nga nung nakaraang linggo kapag nangyari na, o nung isa pang linggo kapag nangyari na, ay nakapagminahal na natin ang Diyos talaga, masasabi natin na wala na tayong ibang hanapin pa at makakaya na natin anuman ang ating maging problema. Kaya gusto ng Diyos na ibigay talaga natin ang lahat sa Kanya nang walang halong panghihinayang. Gusto ng Diyos na mahalin natin siyang talaga. Mahal as in pinakamahalaga sa lahat. Kasi tingnan po ninyo kapag hindi natin magiging ugali yung ibigay sa Diyos ang lahat. Tingnan po niyo yung nangyari kay Judas, who did not love God with all his heart and who did not give his all to Christ. Diba? Siya ay napahamak. So ganun din ang mangyayari sa mga kumu-question sa iba hinggil sa pagbibigay nito ng lahat sa Diyos. Sa mga nagsasabing, ang laki-laki naman ang dinonate mo sa simbahan o kaya sa bahay ampunan. Ang laki-laki naman ng oras na binibigay mo sa paglilingkod. Bakit hindi mo pinabayaran yan? Bakit ibinigay mo na lang o bakit pinahiram mo na lang? Something like that. Napapahamak yung mga yan sapagkat parang naguhulas yung mga yan dahil hindi na nga nila ibinibigay ang lahat nila sa Diyos. Nandadamay pa sila ng gi-impluwensya pa sila ng iba. But of course, tingnan din po natin maigi ang ating sarili. Are we being like Judas or are we really imitating the generosity of Mary? Nanghihinayang ba tayo sa binibigay natin sa Diyos? Hindi lang po ito usapin ng pera, usapin na po ito ng puso, ha? Sapagkat ang ibinibigay sa Diyos ay hindi lang material na bagay kundi ang ating buhay na hindi natin panghihinayangan ang isakripisyo ang kahit sino, kahit ano kung talagang makikita natin ang halaga niya at ang halaga ng ginawa niya. Or in other words, kung mamahalin natin siya talaga. Nanghihinayang ka ba na nawala ang masarap na buhay mo noon dahil may pamilya ka na ngayon? Nanghihinayang ka ba sa mga oras na nawawala na para sa iyo? Dahil sa pag-aasikaso mo sa mga anak mo, nanghihinayang ka ba sa mga perang dapat sana'y naipon mo pero napapakawalan mo dahil sa pagtulong mo sa pamilya mo o sa ibang tao para maipagamot mo ang mahal mo? Hindi naman, di ba? Kasi higit pa sa mga sinasakripisyo mo, mas mahalaga ang dahilan kung bakit ito sinasakripisyo mo. Mas mahalaga ang dahilan ng pagkasakripisyo. So, ganun din sa Diyos. Huwag sana tayong manghinayang na ibigay ang lahat sa Kanya, maging ang ating sarili, ang ating kalooban, maging ang ating kalayaan, ibigay natin sa Kanya sa paggawa ng kabutihan. Pero magagawa lang po natin yan kung makikita talaga nating mahalaga ang Diyos. Sapagkat kung hindi, manghihinayang at manghihinayang tayo. Tipid at ang ibibigay nating paglilingkod, ang pagsunod. Kaya't yung marami sa atin na hindi nakikita sa buhay ang pagiging Kristiyano. Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi natin talaga nakikita ang halaga ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po sana ang makita natin at para dito tayo ay pagising. Kung hindi tayo nabubuhay bilang mga Kristiyanong sumusunod talaga sa Kanya, ang ibig sabihin nun, hindi natin talaga
siya minamahal o binibigyan ng halaga. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang sama. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama. Alam kong diringgin ang Diyos Sapagkat ang sama ko. anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama. Diringgin ang Diyos Pumikit na. ang sama. Panginoon, maraming salamat sapagkat walang mababaka sa iyong panghihinayang na ibinigay mo sa amin ang iyong sarili para maligtas kami kahit na hanggang sa ngayon ay hindi kami nabubuhay bilang mga ligtas sapagkat bumabalik pa rin kami sa mga pagkakasala namin. Pasensya na, humihingi kami ng tawad at paumanhin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makita ang iyong halaga at aminin namin sa aming sarili na ang pamumuhay namin sa kasalanan ay indikasyon na hindi ka talaga namin minamahal dahil hindi namin maisakripisyo ang mga walang kwentang bagay na ito para sa iyo. I'm sorry, Lord. Mayroong magandang mangyayari sa hindi ko maisakripisyo ang pride ko. Hindi ko maisakripisyo ang palso ko. Pangit kong ugali. Hindi ko maisakripisyo ang mga concerns ko. Inuuna kong iba. Sorry, Lord. Tulungan mo kami maituwid. Tulungan mo kami maging totoo sa aming pagmamahal sa iyo. Sapagkat nasusukat ang pagmamahal sa kung ano o kung sino ang kaya naming sakripisyo para sa iyo, para sa aming minamahal. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.